Ako si Daniel, di nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Namalengke nga lang din pala ako ng maaga at pagkadating-dating ko dito sa bahay, nakita ko si Dear nasa labas ng bahay namin at iniintay ako. Madalas na rin kasi namin sinasanay si Dear sa labas ng kulungan niya at nakakaawa din naman kung nakakulong din siya maghapon. Namili na rin kasi ako ng maiulam namin at kumain na rin ako nitong saba at napakasarap naman kasi kahit hinug lang at hindi pa naluluto. Naalala ko lang din talaga nung nasa probinsya ako at pag mangangahoy ako sa bukid, talaga pag nakakita ko ng saging, kinakain ko kahit hindi pa luto. Kaya sabi ko nga sa jowa ko, madalas na yun na pagkukwentuhan na sabi namin mag-stay din kami sa probinsya kahit ilang buwan man lang. Nasa halos 2 taon na rin kasi kaming hindi nakakauwi ng probinsya at last uwi ko pa yung birthday ng magulang ko. Nung umuwi pa nga kami nung mga taon yun, talaga namang halos bitin pa kami at halos ilang linggo lang din naman kami nagtagal at umuwi na rin kami. Talaga namang ang jowa ko talaga namang napakasabik sa probinsya kaya sabi niya mag-iipon daw siya para makauwi daw kami ngayon taon. Sabi ko nga sa jowa ko malaki-laking gagastos pag umuwi ng probinsya at talaga namang halos lahat ay bilihin. Medyo may kalayuan din kasi yun sa amin at talaga namang isang araw na biyahe kaya pag dinala namin sa sasakyan namin ay napakamahal ng pamasahe sa barko. Maikwento ko nga lang din talaga nung inuwi ko ang jowa kong first time doon, talaga namang napakasaya niya at lahat ay pinuntahan namin ng magagandang tanawin at paliguan. Nagulat pa nga siya sa mga paliguan at mga ilog na malalaki ang pinuntahan namin at mga bundok. Naalala ko nga lang din pala nung nakaraan taong umuwi kami, iniwan ko yung alaga kong aso at ibinigay ko muna sa magulang ko at halos hindi ko maasikaso dito sa Laguna. Kaya nung mga nakalipas ng ilang taon, bumili na naman kami ng aso at halos talagang naiinip kami dito sa bahay at wala kaming mapaglibangan. Eh talaga naman pag bumili ka naman ng talaga ng aso, talaga nang parang may bata ka ding alaga at talaga namang hindi pwedeng hindi mo aasikasuhin araw-araw. Lalo't madalas kami pumunta sa business namin at pag uwi mo talaga kahit pagod ka talagang aasikasuhin mo at hindi naman pwedeng hindi mo pakakainin araw-araw. Kaya talagang minsan iisipin mo na rin na para ka na rin may anak at aasikasuhin mo din talaga. Madalas nga rin na itatanong sa akin ng matatanda na bakit daw ayaw kong mag-anak. Ang sabi ko din naman may anak na ako at nasa bahay lang. Ang alaga din namin kasi ng jowa ko talagang itinuturing namin na hindi na iba at talagang tawan turing namin sa kanya at sa pag-iintindi pa lang naman ay sulit naman. Kaya isa rin sa dahilan talaga na ibinigay ko yung alaga kong aso sa magulang ko ay talaga namang minsan wala siyang kasama sa bahay at naiinip siya. Kahit masakit sa loob ko na ibinigay ko si Shami doon sa nanay ko ay talaga namang hinayaan ko na at magulang ko din naman at maaalagaan din naman niya doon sa probinsya. Madalas nga lang din ay tumatawag sa akin ang nanay ko at namumroblema siya kay Shami. Sabi ko naman wag na mag-alala at masusolusyonan din naman lahat ng problema at iwala lang sa buhay. Medyo may kaedada na rin kasi ang nanay ko at kahit hindi naman sobrang problema talagang iniisip lang niya at naiinip lang siya sa bahay kaya minsan din talaga sinasabihan ko. Madalas nga lang din talaga pag minsan tumatawag sa akin ay nasasabihan ko at minsan ay nagtatampo at halos ilang linggo kaming hindi nag-uusap. Minsan din kasi hindi ko na rin alam ang sasabihin ko kaya minsan napapagalitan ko at minsan ay nagtatampo sa akin at may kaedada na rin kasi. Minsan nga din ay nasasabihan ko na wag na masyadong magagalaw at hindi na naman niya kailangan at magpahinga na lang siya at medyo may kaedada na din. Halos talagang naaalala ko din ang talaga nung kabataan ko talagang kami lang lagi ang magkasama at kahit saang lugar kami pumupunta. Naaalala ko nga rin talaga nung kabataan ko at naghahalaman ang nanay ko talagang lagi ako niyang pinapakuha ng mga dumi ng kalabaw at pinapataba niya sa halaman niya. So yan guys, hanggang dito na lang. Thanks sa panonood. Bye-bye!